Kabet, Gemma, habang wala si Larry, dito ka muna. Lasapin natin ang naakaw na sandali. Madalas talagang wala si Larry, kaya buwelong-belo talaga kami ni Nolly. Ako lang lagi ang natitira sa bahay, mag-isa lang dahil bagong kasal pa lang kami ni Larry. Ito namang si Nolly ay panay punta sa bahay. Gusto niya laging magkape at makipagkwentuhan sa akin. Nasanay na kaming magkasama ni Nolly. Walang ilangan dahil yun talaga ang nakakapagpasaya sa aming dalawa. Pag parating na si Larry ay umaalis na si Nolly, kaya hindi nagpapang-abot ang dalawa. Kami kasi ni Larry merong update lagi kung pauwi na ba siya or what. Kapag nag-chat na siya na pauwi na, yun naman ang hudyat ng pag-alis ni Nolly sa bahay. Minsan nga, nanonood pa kami ng movie ni Nolly. At nakakatakot pa minsan ang pinapanood namin. Kapag pumupunta si Nolly ay sobrang bango niya. Halos humahalimuyak sa buong bahay. Araw-araw yun ang naamoy ko. Dahil araw-araw siyang nasa bahay. Sumasaya ang maghapon ko. Dahil kung ano-anong ginagawa namin ni Nolly. Mahilig din siya sa billiard, kaya pag free time ay pumupunta kami sa malapit na billiard table. Ako naman ay magte-table tennis, suportado naman ako ni Larry. Di niya naman alam na kasama ko itong si Nolly. Pagkagaling namin sa laro ay dadaanan niya ako at mag-iikot-ikot kami sa palengke. Kapag nakapag-ikot-ikot na kami at nakabili na rin ng mga pangangailangan sa bahay, ay uuwi na kami yan. At kapag sahod na ni Larry, ay nagpapaalam ako kay Larry na dadalaw muna sa mga magulang ko sa probinsya. Pero namamasya lang kami ni Nolly. Minsan 1 week bago kami bumalik. Iikot na ata namin ang magagandang pasyalan. Alam na ata namin ang bawat sulok ng Pilipinas na may magagandang spot. At pagkatapos namin mamasyal, nag-i-stay muna kami sa hotel. Kinagabihan ay sarap ng tulog namin habang nakabukas ang aircon. Bago matulog ay nagpi-play muna kami ng isang movie hanggang sa antukin. Ito namang si Larry ay tatawag at mag-uusap kami ng saglit at mag-good night na lang. Hello Gemma! Kumustang maghapon mo? Kasama mo ba dyan sila mama? Asan yung bunso mong kapatid? Kakausapan ko miss ko na yan O Larry, andito ako ngayon sa kaibigan ko, birthday niya kasi. Si Lassie, kilala mo yun diba? Batchmate natin. Dito na rin ako makikitulog. Isa lang naman siya sa kwarto niya. Okay, Gemma. Ingat ka dyan ha. Good night. Huwag mag-iinom ng sobra. Pagka good night niya ay nagkatitigan kami ni Nolly. Lagot na Gemma. Buti di ako narinig ni paring Larry. Oo, sabi ko kasi nasa kaibigan ako kaya don't you worry naman na. Safe na naman ang gabing ito. Bukas babalik naman na tayo, di ba? Oo, Gemma. Mag-play ka nga ng movie. Di pa ako inaantok Ang banggit ni Nolly habang nag-iinat ng katawan. Okay, sabi mo Iwan muna kita dyan ha. Maghihilamos lang ako. Bago talaga matulog ay naglilinis muna ako ng sarili ko. Pumunta ako ng CR at naghihilamos at nag-aayos na rin. Halos abutin ako ng 1 oras. Sumigaw si Nolly. Gemma, asan ka na? Nakakatakot naman itong pinapanood ko. O, gagas ka ba? Kalalaki mo, Nolly antakan mo kasi dyan. At pinatugtog niya nga ang high school music namin noon. Naalala ko tuloy lahat. Na nung high school ay si Nolly ang crush ng campus at sa dinami-dami ng nililigawan, ay ako lang talaga ang niligawan niya. Sa dinami-dami ng nililigawan ay ako lang talaga ang niligawan niya. Kaya malalim talaga ang connection namin ni Nolly. Naalala ko pa noon madalas akong may pa-flower kay Nolly. Araw-araw hatid sundo niya ako. At biglang dumating naman itong si Larry na kaibigan ni Nolly. Araw-araw hatid sundo niya ako. At biglang dumating naman itong si Larry na kaibigan ni Nolly. Nagkakilala kami. Ahead sa akin ng 1 year sa klase kaya nauna siyang umalis sa campus. Kaming dalawa lang ni Larry ang magka-close kaya kaming dalawa ang lagi magkasama sa mga oras na yon. Lagi na akong inihahatid ni Larry pa uwi sa amin.
Eksaktong-eksakto pagdating namin ng bahay, nag-note sila, mama, na bukas na sila makakauwi. Dahil may mahalaga silang nilakad. Nabasa yun ni Larry kaya sabi niya sasamahan niya na lang ako. Kaibigan ko lang naman siya. Kasi ang boyfriend ko noon ay si Nolly. Sinamahan niya ako at di namin maiwasan ang ginagawa ng dalawang tao. Naubos na namin ang magdamag dahil nasa mainit na sitwasyon pa naman kami noon. Hanggang sa paulit-ulit na namin ginagawa at maabutan kami ng mga magulang ko na may ginagawa. Kaya napunta kami sa altar at nagsumpaan. Hindi nabilitaan ni Nolly dahil busy siya sa klase niya. So lucky naman kasi hindi kami nagkaanak ni Larry hanggang sa natapos na namin lahat ng schooling namin at may mga trabaho na kami. Nagkita kami ni Nolly ng patago at naikwento ko sa kanyang lahat. Ayos lang naman sa kanya kasi siya man daw ay merong naging karelasyon sa trabaho niya at pinerahan lang siya. Kaya nagkasundulit kami na kahit kami ni Larry ay magkikita pa rin kaming dalawa. Nagkataon na sa malayo naman dinala ng trabaho si Larry. Kaya lagi kaming may time ni Nolly. Kapag pauwi na si Larry ay magka-update na siya at papaalisin ko naman sa bahay si Nolly. Yun laging ginagawa namin, palitan lang. Di ko lang ikinukwento kung paano tumatakbo ang relation namin ni Nolly kasi alam ko mahirap manggitin dito sa kwento ko. Bigyan ko na lang kayo ng maikling kwento. Kung ano ang ginagawa namin lagi sa bahay. Pagdating mismo ni Nolly ay alam ko na ang setup. Close the light kami at malinis talaga ang buong area naming dalawa. Umiiral sa amin ang snake style na halos buong katawan ay dadaanan ng panlasa. Paikot pataas at madiin ng ng bawat bahagi. Malakas at pasigaw kaming dalawa. Tumatagaktak talaga ang pawis namin dahil nga sa napakabilis namin at para bang may humahabol sa amin. Minsan nabubulunan ako, pero hindi niya inalis ang pagkain na ibigay niya sa akin. Hanggang sa parang hindi na ako makahinga. Kapag parang nag-aagaw buhay na ako, doon na siya titigil. At ako naman ang gagawan niya ng ganon. Tirik na tirik ang araw kapag siya na ang gumagawa ng ice cream na libre. Pero mainit ang bawat hagod ng panlasa. Pag natatapos namin yon, parang may nagrumble na kung ano sa kama ko. At minsan, inuubos namin ng 8 hours sa mga ganong bagay. Yun talaga ang nagugustuhan namin na para bang may hinahabol kami ni Nolly. Hanggang sa umuwi si Larry nang walang pasabi. Bukas ang pinto at nakatayo lang siya sa pintuan at nanunood. Natapos niya daw ang round at sabi niya, ganun pala ang gusto mo, di mo sinabi. Iniingatan ko bawat gawa ko sa'yo pero parang gusto mo pala yung ibinabalibag habang gumagawa ng ganyan. Sabay talikod at kumain ng dinner sa mesa na para bang wala lang. Napatakbo na lang pauwi si Nolly at nag-usap kami ni Larry. At nagkasundo, di naman siya nagalit at mas hinigitan niya pa ang nakita niya. Kaya hindi na rin ako nakipagkita kay Nolly bilang pagsunod sa usapan namin ni Larry. Nagsisisi ako sa ginawa ko pero lagi namang huli ang pagsisisi. Wala namang magandang naibigay si Nolly kundi sakit ng loob ni Larry. Ayan, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga latest video. Thank you so much for watching!